Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Panay ang buntong hininga ni Shane sa backseat. Nanggigigil pa rin siya sa kinahinatnan ng pag-uusap nila ni Medel, lalo na nang makita niyang dumiretso ito kay Jonah pagkatapos pagtawanan ang mga sinabi niya. Kung hindi lang niya napigilan ang kanyang sarili, malamang ay nahila na niya ang binata palayo sa babae. Shane couldn't believe he would still go after that woman despite her insults. Kung bumubuga lamang siya ng apoy, ay kanina pa tostado ang mga ito. It seemed that Jonah would be playing a bigger part in their story. Sa umpisa pa lamang ay nagpahayag na ito ng pagkagusto sa binata. Noon lang niya na-realize na si Medel palang tinutukoy nitong lalaki na nakakuha ng atensyon nito sa New York. Hindi lang niya iyon masyadong binigyang pansin dahil abala siya sa pagpipigil ng antok at sa paghahanap sa mommy niya. That, aside from the fact that she hated Jonah's guts, she clenched her fist. Hindi niya hahayaang maagawan na naman siya ng babaeng iyon. Not when Medel was concerned. Si Joe naman ang una nakakita sa binata. Siya naman ang nakatadhana para dito. Isang extra lamang si Jonah at threat sa katuparan ng alamat. She would never let that happen. Dakila would never let that happen. Kasangga niya mga bituin sa langit sa masamang balak nitong agawin ang destiny niya. Bakit ganyan ang ekspresyon mo, Shane? Napatingin siya sa kanyang uncle na nakatingin sa kanya sa rearview mirror ng sasakyan nito. Ito ang nagmamaneho ng kotse at katabi nito ang ninang Lucy niya. Nasa backseat sila ni Mara. Nagtaksi lang sila ni Mara kanina papunta sa bahay ng mga limbag. Nakatiimbagang siya habang iniisip pa rin sina Medel at Jonah at napuna iyon ng uncle niya. Inayos niya ang sarili. May nakaawi ka ba sa party, iha? Tanong na ninang niya. Good guess, ninang. Nayayamot pa rin sagot niya habang naiisip naman niya ang malditang si Anita na nakasagutan niya. Sinabi ko naman kasi sa'yo na marami kang magkakaagaw kay Medel. Kabibreak lang kasi nila na Amerikanang girlfriend niya. At kita mo naman, maraming babae na agad ang lumalapit sa kanya. Umayos siya ng upo at naging interesado sa kwentong iyon ng kanyang ninang. Nag-break sila ng girlfriend niya. Noong 1 buwan lang, sagot ng ninang niya. Pinagtataksilan pala siya nung babae. Tumangutango siya. Ganoon pala ang nangyari kay Medel. Baliw ang babaeng iyon para ipagpalit si Medel sa ibang lalaki. Pero kung hindi nito ginawa iyon, hindi uuwi sa bansa si Medel at hindi niya ito makikilala. Habang tumatagal, ay lalo siya nakukumbinsi na ito nga ang nakatadhana para sa kanya. Sigurado ka bang siyang gusto mong pakasalan, Shane? Napapangiting tanong ng uncle niya. Hanggang ngayon yata, ay iniisip ito nagbibiro lamang siya sa mga sinabi niya kanina. Uncle Andy, wag mo pong kontrahin ang kapalaran ko. Natitaya kong sa mga kamay ko rin babagsak ang medal na yon. Malaking kumpiyansa sa sariling saad niya. He's my destiny. Kaya kahit gaano pa karaming babae ang maghabol sa kanya, ako pa rin na magwawagi sa huli. Bakit? Trophy na ba si Kuya Medel na napapalalunan sa isang contest? Singit ni Mara na kanina patahimik sa kanyang tabi. Nagpumilit itong sumama sa kanila pa uwi nang magising kanina kahit pinipigilan ito ng mga kapatid nito, lalo na si Jelly. Hindi raw nito gusto makaabala. Sa palagay niya ay nahihiya lamang ito sa mga kapatid sa ama. Walang contest, aniya. Nasabi ko na diba, siyang kapalaran ko, ang katuparan ng alamat na sinasabi ni Lola noong bata pa ako. Hanggang ngayon ba naman ay naniniwala ka pa rin sa mga sinasabi ng mama? Uncle, wag na nga kayong kumontra. Hay, bahala ka na nga iha. Umiiling na sabi nito. Kapag kuwan, ay tumahimik na ito. Pero Shane, kung gusto mo talaga mapangasawang batang yun, dapat lang nihanda mong sarili mo sa mga babaeng makakaagaw mo sa atensyon niya. Babala ng ninang niya. At galingan mo na rin iha. Bagay na bagay kayo ng anak ni Carmi. Sigurado napakaganda at napakagagwapo na magiging anak ninyong dalawa. Tila, kinikilig pang dagdag nito. Halatang boto ito kay Medel para sa kanya. Or sa kanya para kay Medel.
Whatever, basta sila ang magkatuluyan ni Medel, ayos na sa kanya. Para namang ayos sa iyo ni Kuya Medel masama ang tingin na nilingon niya si Mara. Para namang hindi ito nabahala sa masama niyang tingin na nagpatuloy ito. Kasi, inaway ka niya kanina, 'di ba? Sabi mo, ikaw ang sinisisi niya sa nangyari sa akin. Tapos, bago tayo umuwi, hindi ka malang niya nilapitan. Mara was right. Hindi mo lang nagpaalam sa kanya si Medel. Ni hindi nga siya nito nilingonan. That proved he really didn't like her. Pero hindi ibig sabihin niyon ay hindi na siya nito magugustuhan kailanman at wala na siyang hakbang na gagawin para doon. Para kipa at naging destiny niya ito kung hindi niya ito makakatuluyan. Besides, there was nothing he couldn't like about her. Hindi pala nito nakikita ang magagandang kataingian niya. Pero kung bibigyan siya nito ng pagkakataon, malalaman nito hindi siya basta-basta babae na pwede siya ikonsidera bilang asawa. Isa pa, mukhang may iba na siyang gusto, sabi ng kinakapatid niya. Tiningnan niya ito na masama. Sino? Si Jonah. Sino pa? Siya lang naman nakita kong kasama ni Kuya sa party. That's what I'm telling you, Shane, sabi ng uncle niya. Hindi niya ito pinansin. You think gusto siya ng kuya mo? Tanong niya kay Mara. Nakibit balikat ito. Siguro. Hindi pwede yun. Kailangan mong gumawa ng paraan. Bakit ako? She flashed her devilish smile. Halatang kinabahan ito sa ngiti niyang iyon. Iuna naman, reklamo ni Mara. Nagpapaawang itsura nito. Bakas na bakas sa mukha nito ang pagtutol sa binabalak niya. Basta, pagmamatigas niya. Hindi na ito pwedeng tumutol dahil masisira ang timetable niya. Planado ng lahat. Baka mapurnada pa mga plano niya kapag nagkataon. Umungot ito na parang tuta. Iba na lang kasi hilingin mo sa akin. Huwag mo na akong idamay sa mga kalokohan mo. Sa bahay na ng mga ito siya dumiretso kahit napakaaga pa. Ipinamahala muna niya sa mga tauhan niyang shop. Ipinaalala niya kay Mara ang ipinangako nito sa kanya na gagawin nito at kahit anong naisin niya, basta samahan lamang siya nito sa pagpunta sa bahay ng papa nito para sa pagsalubong sa kuya nito. Hindi naman kalokohan itong gagawin natin. This was destined to be happen. Destined? Minamapulan yung sitwasyon. Pagmamaktol nito, ganun na rin yun, giit niya. Medyo pangungunahan ko lang na kaunti, pero doon na rin naman ang punta nun. Ayokong patagalin pang lahat kung may magagawa naman ako para mapabilis ang mga pangyayari. She knew she had to let fate do its work. Pero kung may magagawa siya, bakit pa niya iaasa sa fate ang lahat? Baka nga matuwa pa iyon sa kanya dahil mababawasan niya ang trabaho niyon. Isa pa, hindi na rin siya makapaghintay na mangyari ang dapat na mangyari, kaya siya nang kumilos. Hi Shane, nababaliw ka na? Nagmamakdol pang tura ni Mara. Sige na anak, singit na ninang niya, nakapapasok lamang sa sala. Pagbigyan mo ng kinakapatid mo, bagay naman sila hindi ba? Mabait na bata naman si Medel, pangungumbinsin nito sa anak at pangungunsinti naman sa kanya. Ninitian niya ito, natutuwa siya dahil kahit hindi ito naniniwala sa alamat ng mga kwintas ay kinakampihan siya nito. Si Shane lang naman ang hindi mabait, nakalabing sagot ni Mara sa ina. Okay lang, tura niya. Hindi naman na ako bata. Sa huli, wala na rin ito nagawa kung di pagbigyan ng kahilingan niya. Lalo pa at nag-join forces na sila ng ninang niya sa pagkumbinse rito. Medyo close na pala si Mara sa kuya nito bago pa man magtungo ng States ang lalaki, kaya hindi lalabas sa kaduda-duda ang pagtawag ni Mara dito. Hiniling ni Mara sa kapatid na dumaan sa bahay ng mga ito ng araw na iyon para iwagam ito na maayos. Idinagdag pa nito na ang nagsabi niyon ay ang ninang niya. Wala nagawa si Medel kundi ang sumang-ayon. May daraanan lamang daw ito bago tumuloy roon. Tuwang-tuwa siya. Masiglang tinulungan niya ang kanyang ninang sa pagluluto ng special lunch para sa binata. She was not into foreign cuisine, but when it come to Filipino dishes, alam niya maibubuga siya sa pagluluto niyon. Masarap siya magluto dahil inobliga siya ng kanyang ina na matuto. Hindi kasi sila kailanman nagkaroon ng katulong kahit kaya nilang kumuha. Mas gusto ng mama niya na ito nag-aasikaso ng bahay nila. Ipapatikim niya kay Medel ang masarap na luto niya para bumait ito sa kanya. A way to a man's heart is through his stomach. Ayon nga sa kasabihan, maaga pa kaya hindi sila nagmadali ng kanyang ninang sa pagluluto. Si Mara ay nanonood lamang sa kanila at kalimitan ay nagkokomento sa ginagawa nila.
Napapangiti siya habang nagluluto. Excited na talaga siya sa pagdating ni Medel. Para na-miss kaagad niya ito kahit nung nagdaang gabi lamang sila huli nagkita. Kung sa bagay, nagkagustuhan sila nito kaya para hindi maayos ang paghihiwalay nila. Tsak na magugulat ito kapag nakita siya roon. She would surely make this day for him. Balak niya ikwento na rito ang tungkol sa alamat at ang katotohanan silang katuparan ng alamat na iyon. She expected him not to believe her at first. Iyon naman talaga inisyal na reaksyon ng mga taong nakarinig ng mga kwentong katulad niyon. But she would definitely make him believe her story. Totoo naman talaga yun. Pagkatapos sila magluto, nag-ayos na siya ng sarili. Hindi niya gugustuhin magmukhang katulong sa paningin ng destiny niya. Naligo at nagbihis siya. May baon siyang damit. Kayo nang bahala rito sa bahay ha? Bili na ninang niya. Estimahin ninyo mabuti si Medel at nang sagutin ka agad Shane. Balitaan na lang ninyo ako mamaya. Aalis ka ma? Nakakunot noong tanong ni Mara. Siya man ay nagtataka dahil bihis na bihis ang ninang niya. Kiming ngumiti ang ginang. May lakad kasi kami ni Andre. Ang Uncle Andy niya ang tinutukoy nito. Tinulungan ko lang si Shane sa pagluluto. Mommy ha? Nadadalas na yata yan. Nahihiyang ngumiti ang ginang. Bahagya pang namula mga pisngi nito. She could see she was happy. Nang dumating ang uncle niya upang sunduin ang ninang niya, ay naiwan sila ni Mara na nakatanaw sa papalayong kotse nito. Naunahan ka na ni Ninang. Maghanap ka na rin ng boylet mo, sabi niya kay Mara. At magaya sa kabaliwang ginagawa mo. Di bali na lang. Bakit? Exciting naman tong ginagawa ko ah. Pumasok na sila ng bahay at tumiretso sa kusina. Inaayos na nila ang hapag nang marinig nila ang pagtunog ng doorbell. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hinayaan niyang si Mara ang magbukas sa pinto para kay Medel habang nag-aayos siya ng mga pagkain sa mesa. She was so excited to see Medel that her heart thumped so wildly. Namamawis din ang kanyang mga kamay sa labis na kaba. Natataranta siyang baka may mali pa sa inihanda niya sa mesa. Baka hindi yun magustuhan ng binata. I hope your mom won't mind me bring a friend along. Narinig na niya ang tinig na lalaki na palapit sa dining area. Nihanda agad niya ang napakaganda niyang ngiti. Oh Shane, you're here. Jonah was smiling widely at her. But her eyes showed indifference. Halatang hindi nito gusto ang presensya niya roon. Na-freeze ang napakagandang ngiti niya nang pagbati ng mukita ito na puno ng pagkainis at paninubugho ang kanyang puso. Kung saan man nanggaling iyon, hindi niya alam. Basta, nagsaselos siya. Inimbitahan din siya ni Mommy na dito mag-lunch, paliwanag ni Mara. Halatang hindi rin natuwa si Medel pagkakita sa kanya. Tinalikuran niya ito at inabala ang sarili sa pagkuha ng tray at mga baso. Hindi ko alam sinasabi mo, pagkakaila niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Ano ba nangyayari sa akin? Naiinis na siya sa nagiging reaksyon niya rito. Halos mabingi na siya sa lakas ng tibok ng kanyang puso dahil malamang magkalapit sila nito. Ngayon ay nanginginig pa siya. Natumba ang mga baso inaayos niya sa tray. Sinubukan ni Medel na tulungan siya at dahil doon ay napapadikit ang kamay niya rito. Lalo lamang tuloy natutumba ang mga baso dahil sa pagkataranta niya. Lumikha iyon ng ingay. Ang akala niya ay mababasag na iyon. Mabuti na lang at hindi iyon nahulog sa sahig. Tila kilapit-lapit ito sa kanyang likuran. She was sure he could feel her body quivering. Nahigit niya ang kanyang hininga nang pigilan nito ang pagtatangka niyang ayusin ng mga baso. Dahan-dahang nilingon niya ito sa kanyang balikat. There he was, standing so close behind her. Kung titiyad siya ng kaunti, ay mahahalikan na niya ito. Gusto niyang umatras, pero pakiramdam niya ay napako ng kanyang mga paa sa kinatatayuan niya. She couldn't move. Mataman ang pagkakatitig nito sa kanya. Kung hindi lang niya alam na hindi siya nito gusto, iisipin niya minememorya nito ang bawat bahagi ng kanyang muka. Para nagiging maamo rin ang pagkakatingin nito sa kanya at gusto nito nakikita. Napatingin siya sa mga labi nito. They look so soft and delectable. Naaalala tuloy niyang halik na namagitan sa kanila ng karaang gabi. Noon lamang niya naranasan ang mahalikan ng ganoon. Parang gusto niya maranasan ulit yun. Kaunting tiyad lang ang kailangan niyang gawin at maglalapat ng kanilang mga labi. Sa susunod, huwag mo nang idadamay si Mara sa mga kalokohang naiisip mo. Napakurap siya na marinig ang tinig nito. Para napaso lumayo siya dito. Muntik pang mahulog ang hawak niyang baso sa biglang pagkilos niya. Mabuti na lang at nasa nito iyon.
Ito na rin ang nag-ayos sa mga natumbang baso at tray at nagsali ng juice sa mga iyon. After this, he went inside carrying the tray in both hands as if nothing happened. Naiwan siya nakasunod lamang ang tingin dito at malakas pa rin ang kabog ng dibdib. Saka lamang niya napagtantong pinipigilan pala niya ang kanyang hininga. Mukhang sukang-suka si Medel sa mga ginagawa ni Shane mga kafelisidad. Hanggang saan matitiis ni Shane ang pambabaliwala ng lalaking ginugusto. Kaya naman, abangan!